ang Vice President, nag-iisa na lang yata na lingkod bayan sa ganyang kataas na pwesto sa Pilipinas, ang Vice President natin si Ma'am Inday Sara. Naalala ko nung President ko si PRRD, maraming beses nag-aantay kami yung team niya na habang marami siyang ginagawa, inaantay namin siya pagparating siya. So, ang tawag namin sa isa't isa mga anti-Duterte. Lagi kami nagkikwentuhan ang ginawa ni PRRD, ganyan. So, nangyari ko nung isang PSG niya sa amin, yung head, si Janelle Diambra. Nakita niya, kasi nung time na yun, nagkaroon ng disaster. Tapos si PRRD nakasakay sa helicopter. Tapos medyo mababa yung lipat ng helicopter. Nakita ni PRRD yung mga bata sa mountain province ako. Nabitbit yung mga kapatid na may mga bitbit nila yung mga gamit nila, yung mga tabo, yung mga gamit nila. Tapos, namumagod din si PRRD. Wala siyang umiyak. So, doon mo makikita ng puso ng Pangulo na ito. And for some reason na hindi ko alam kung bakit, hindi ko ba lang ba't ako nabiyayaan, nabigyan ako ng pagkakataon na makilala ko ang puso ng isang tunay na leader. Kung kaya suklam na suklam ako sa nakaupo sa Malacanang ngayon. Yes! Kami din po! Pinaka-opposite kung ano ang kulay na leader na totoong nagmamahal sa mahihirap. Kasi yan ang sinabi ni PRRD sa amin. Kung kayo ay nagsisilbi sa gobyerno, huwag kayong magsilbi kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap ang meron lang sila ay ang gobyerno. Meron akong speech na prepare pa bago pumunta rito. Pero ang nasa naman ng utak ko ngayon, yung buisit na bigas na bitbit na ano ba yun? Mapaho na maipin na gano'n sa... And for me, ano yun eh, simbolo yung sino yung nakaupo, no? Na gano'n ang tingin sa atin. Ganon ang tingin sa pinakamalihirap kasi ang nalala ko sa PRRD, napakahalaga sa kanya ng bigas na kami mga nag-antay Duterte, ang tawag namin sa kanya sa likod niya, bigas president. Kasi nakabulot kanya talaga yung bigas, kung makakalimutan yung bigas. Saka gusto niya magandang bigas. Manood lang kayo lahat. At alam niya kung ano yung dinadaanan. Sabi ng katotohanan. Nadaanan ninyo. Kung kaya, Huwag na kayo sa mainstream media. Isipin na ilang. Paulo siya. Ay kinausap niya ang Hong Kong government at ipinagbawal niya na kayo ay maglilinis ng mga dito sa highlights. Alam niyo noon, hindi ko alam na ganun pala yung dinadaanan ninyo. Pero siya, alam niya. At alam niya na yung balikbayan box ninyo, nandyan ang pagmamahal ninyo sa mga pamilya ninyo. Yung ipinag-ipon ninyo, alam niya yan. Kaya galit na galit siya at malinaw na malinaw yung sinabi niya, huwag niyong gagalawin yan, huwag niyong bubuksan yan. Pero anong nangyari dito kay Marcos? Lipo-lipo balikbayan boxes nawawala. Alam ba ni Bangag? Hindi na alam. Wala siyang alam. Hindi na alam kasi wala siyang pakialam alamin. Wala siyang pakialam sa atin. Si Sas na kayo gani daw eh! Alam ni Sas yan! So, nakita ko kay Sir Hardy kung ano yung leader. No, na hindi naman niya kapitad ngayon, no? Hindi naman niya na kailangan na lumaban pa. Totoo, malakas si Sir Hardy, totoo, para siyang legendary siya. Isa siyang alamat sa atin. Pero nakikita ko sa mata ko kasi naibisita ko sa kanya kada buwan. Minsan twice a month, minsan thrice a month. Para lang, alam niya na mahal natin siya. Naibisita ko siya at nakikita ko tumatanda si PRRD. Pero tayo, na biniyaya
mahal na buhay. Sa punto ng kasaysayan natin na nakaranas tayo finally ang isang tunay na Pangulo na hindi tayo ginagahasa, hindi tayo ninanakawan, hindi katulad ng mga nakaupo ngayon. Na walang mga moralidad. Ano ba naging natin na nasa Malacanang ngayon? Naging natin ngayon sa Malacanang. Kahit magkasawa na nakuumbagan. Bakit na mga moralidad nito mga nakaupo nito? So in other words, we are being led by the worst of us. At nakikita natin, maraming beses, kung bakit sila nandyan, marami na nagsabi sa atin. Hindi naman actually kailangan sabihin, binutol tayo. Hindi Mawalang ito antok mo. aksidente na Mawalang antok umupo mo siya kayo. dyan at hindi ko pa na kaya. Hindi pa nagtanong. Kasi ang pagkapangulo malaking trabaho yan. Ang lumalabas ngayon na nangyari ay talagang niloko si Vice President para siya ay maging Pangulo, para makaupo, para malimas ang kaban ng bayan. Hindi yung ginagawa nila. At wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Mantalang noon nung kami nandun pa, no, Si PRRD Sas, galit na, ang oh. president, mula sa maliit na bagay hanggang sa maliit na bagay, malaki, maliit na bagay, meron siyang kahihiyan sa Pilipino. Kung kaya't kami mga kasakit niya, marunong kami mahiya. So kakain kami, sabihin na ito lang yung pagkain natin. Ganun din na pinirito, may sabaw, may ganyan. Simple lang yan, pero okay na yan. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Duda! Di mo yan! Go, Sas! Go, Sas! Kaya wala na naman ito. Nakakatawa dito, mga taga-board start, mga gagaling mag-Ingles, mga anipilo ng itsura. Kailangan mo dito sa isang pagkaming tanaw, na hindi marunong mag-Ingles ang mga iwas mura ng mura, pero siya pala ang pinakapusilan at sila mga bulok. Walang kapasidad mahiyak sa Pilipino. Ang kakapal ng mga muka. Kahit yung makamahal na fan, sinasabi ni Sas, wala man lang yatang website, scam. Wala. At humaharap sa mga gobyerno, kaya ang asawa niya, sino siya? Sino ka, Luisa Marcos? Hindi ka lang ang binoto. Hindi ka lang ang presidente. Palakanga! 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 Sobrang inuupahan na sa atin na ginagawa kami. At ang tingin sa inyo, pwede namin kayong bigyan. Si Tatay Digong pa. Ang ginastos ang Duterte administration noon sa tatlong taon ng pandemya sa 130 billion. Ito on the ground, what does 500 billion look like? Mga LGU na hindi na nila alam kung sasabihin sa mga constituents nila. Bakit halos Ang pinamaya mo gawa sa puta ni Lisa, no? O, yung ano naman. hindi na natin alam kung ano ba, hindi na nila alam kung ano sabihin. May COVID pa. Yung mga nagsasign na 10,000, ang mga nila 1,000. So this is a dead flag. At yung, I can stand here all day at ang listahan ng kakapalan, ng pagbumuka ng mga Marcos na ito hindi matatapos. Doon na lang sa PCS O. Doon na lang sa PCS O. Sinabi na, Lisa Marcos, Mel Robles, statistically impossible. Kaya wala silang pakialam ang sinasabi nila. Ang posible ba? Ito o, inukuha namin. Meron ba kayong magagawa? Yes, Oo, para gagaling ko. Wala silang pakialam sa atin. So, ano ito pa yung masakit sa atin, ano? At alam ko sa inyo, malaki. This issue is very close to your heart. Yung CPP, NPA, NDF na ibinigay namin sa Marcos administration for the first time. Amazing accomplishments ng NTF-ELCAC na patapa ang 55 years na insurgency for the first time. Yes. Na
ang natira na lang out of almost 90 na guerrilla France kung umalis kami ay 7 na o 10, parang ganyan na lang. Dapat talaga nawalan ng over 3 million votes sa Kongreso ang CPP, NDA, NDF. Pero ano ang nangyari? Ayan na si Sas! Ibigay namin kay Bongbong Marcos yung isang CPP, NDA, NDF na dapat na. Pero ano I could never have imagined na ganito pala ang mangyayari. Dahil sa kailangan nila Lahat po matamis. ng attack dogs laban sa mga Duterte, nakipagkunsyamahan ang first cousin niya na Speaker of the House Balos! Los! ang CPP, NDA, NDF party list sa Kongreso. Yes! Hanggang 2025, sigurado na kami mawawalan ang mga ito. Pero dahil si Bendon ng Speaker of the House na nasa likod niya, si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta, nakakabalik na naman ang CPP, NDA, NDF. And just last week, 10 ang namatay. 10 ang namatay ng mga bata. Isa 21-year-old na spokesperson ng Kabataan Party List. At isa doon, 21-year-old din, isang bata babae, si Mrs. Gladys. Mga bata, mga anak natin ang target ito. Kayo, ay kita ko dito, halos lahat babae. Halos, in other words, mga nanay. Hindi ko ma-imagine ang dinadaanan ninyo kasi ako ang kailangan ko sa buhay ng mga anak ko. Hindi ako ba iniwanan kami nila kahit isang araw, hindi ko kaya. So, ako'y nalulungkot na iniwanan ko sila sa isang presidente na nilalagay ang buhay nila, mga anak nila sa kapahamakan. So, Kapag mapuno stadium, dadating sa siguro, no? May nagpapasalamat na nandito kayo at kumalaban kayo. Itong Bongbong Marcos na ito, Lisa Marcos na ito, sa Tambaluscos. Ang mga krimen at atraso nila sa Pilipino ay napakaseryoso. Yung press freedom, yung pagtanggal ng operations ng SMNI, ang pag-illegally detain sa amin ni Eric, dahil kami ay nagtanong kung totoo ba Martin Romualdez, na ang travel expenses mo ay 1.8 billion. Patuto kayo. At yung blackmail ng mga fiscal Kami, ang saya namin, 4 na sa at inyo, yung pag-seize nila, Hindi man ibalik kayo. pagpasok nila sa Ganyan lang. ni Pastor Kibuloy na walang search warrant. Napakaseryoso ng mga atraso ng pinakamakapangyarihan sa Pilipinas ngayon. At nakikita natin na kung yung kapangyarihan na ibinigay natin at ipinahiram sa kanila ay ginagamit nila mula Kongreso, Senado, lahat sila. Ginagamit nila para sa sariling kapakanan at para wasakin ang Pilipinas. Ngayon si Attorney Harry at nung nakaupo dito, pinababoy kami lahat dito. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila para patahimikin tayong lahat. So nakikita ko tama talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi nila kilala ang Pilipino. Yes! Akala nila tatahimik tayo. Umabot tayo sa punto na ito sa ating kasaysayan Sino po kami gising? na marami ang namatay, marami ang nagbuwis ng buhay. Mga sundalo natin, mga pulis, mga bayani natin, nakatuntong tayo sa palikat ng mga higante, mga bayani natin. For So, 15,000 hindi natin dapat itigil ito. Alam natin kung bakit tayo nandito. Alam ko kung bakit lahat tayo dito ng mga resource speakers ay nandito. Gumastos ng sarili, walang nagbabayad para sa atin. Alam ko kung bakit kayo lahat nandito at yung isa ngayon at yun ay ang pagmamahal natin sa bayan. Yung ginagawa natin ngayon na pagsalita, yung sinabi ni Sir June kanina, ano ba naging boses ng isang tao? Yun ang gusto nilang paniwalaan sa atin na wala tayong kapangyarihan. Hindi nila alam na tumatahimik na ito yung nag-aaral yata ng history.
ang kasaysayan, nasa kasaysayan, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Tayo ang nagbigay, tayo ang pwedeng bumawi. So, maraming salamat. Namin ang mga nakaupo ngayon ay bibigyan natin ng leksyon kung sino tayo. Magpapakilala ulit tayo kung sino tayo at babawiin natin ang kapangyarihan na tayo mismo ang nagbigay. Yes! Tama!